natin. At pag-uusapan naman natin ngayon na mga kababayan na ang huling topic po natin ito. Doktor na nagsabi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, may toyo talaga, may topak talaga itong si Digong Duterte. Si Digong lang ba ang may topak? Baka hindi lang siya ang may topak kaya nagaya na ang kanyang pamilya. Partikular na po itong si VP Sara Duterte. Pero panoorin muna natin mga kababayan, ito pong video ng ating kaibigan na kung saan po talaga naman na napakaganda po ng aking nakita dito at narinig. Batay sa psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman, hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o narcissistic mga kababayan, itong si Digong Duterte. Narcissistic personality disorder. Grabe ka naman, Digo. Masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. At dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao, maging ang kanilang karapatan. Base pa din sa assessment na kasama sa court records. Impulsive si Mayor Digong at hirap kontrolin ng kanyang emosyon. Hindi rin daw nakikita ni Duterte ang epekto ng kanyang mga ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip, binibigyang katuwiran niya ang kanyang mga nagagawa. Tumangging magkomento ang psychologist na nagsagawa ng assessment kay Duterte, bagamat kinumpirma nito na sa kanya nanggaling ang naturang pagsusuri na kinatigan ng korte noon. Pero nilinaw ng psychologist na si Natividad Dayan, kadalasan ng rason ang psychological incapacity sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ayaw ding magkomento si Mayor Digong tungkol dito. I will not answer the question. Hindi nyo na ako bibigyan ng... That is between me and Elizabeth. Pero depensa naman ang kanyang anak na si Inday Sara. Maaring sinabi nga sa korte na hindi siya karapat-dapat maging asawa. Hindi naman sinabi ng korte na walang kakayahan ng kanyang ama na maging leader ng bansa. Matagal na umanong issue ito at pinupulit. Teka lang mga kababayan. Anong klaseng rason yon? Sinabi daw ng korte na wala siyang kakayahan na maging asawa. Pero hindi naman daw sinabi ng korte na wala siyang kakayahan na maging leader ng bansa. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, na natin pag-uusapan ng matinong lohika, no? Kung paano mag-isip itong mga ito. Unang-una, mga kababayan, bago ka lumabas po, sa totoo lang para sa akin bilang isang leader. Okay? Huwag na lang natin puntahan muna yung pagiging leader ng isang buong bansa. Doon lang muna tayo kung saan merong municipality na lang or sabihin natin grupo, mga kababayan. Di ba bago ka umasta bilang leader sa kanila, dapat ikaw ay may kakayahan ka na mag-handle ng isang pamilya. Because, mga kababayan, dyan nagsisimula. Di ba kung ikaw ay maayos sa paghawak ng iyong pamilya, mga kababayan, doon mo maya apply yung paghawak ng pagiging isang leader. Di ba? Pero kung ikaw, bilang isang tatay, bilang haligi ng tahanan, mga kababayan, ikaw ay malambot, ikaw ay palalo, ikaw po ay may sapak, di ba? Hindi mo po mapagtutuunan, hindi mo maibibigay ang mga pangangailangan at hindi mo magagawa ng tama ang pagiging tatay. Kaya kung ikaw ay lalabas, mga kababayan, madadala at mabibitbit mo po yung ugali o traits na yan sa pamilya mo papunta sa labas. Siyempre, kung may ugali ka bilang isang haligi ng tahanan, may ugali ka rin bilang isang leader, mga kababayan, ng iyong komunidad or ng isang kumpanya o ng isang grupo. Lalo na kaya kapag ikaw po ay isang presidente, mga kababayan. Na maging leader ng bansa. Matagal na umanong issue ito at pinupolitika lamang ng mga katunggali ng kanyang ama. It doesn't really reflect kung ano siya as a public servant, ano siya as a politician, ano siya as a government official. Yun yung mga private na mga nangyari sa buhay nila mag-asawa. Oy!
Parang ano lang yan mga kababayan eh. Parang simpleng-simpleng logic lang yan eh. Sabi nga nila, kung ang pamilya mo nga hindi mo maiayos, what more sa bansa pa kaya? Ang pamilya mo, it consists or consists of mga kababayan, let's say for example, between 2 to 5 people in the house. 'Di ba? Lima lang 'yan. Ikaw, asawa mo, o sabihin natin 3 anak. 'Di ba? Kunwari, for the sake of the argument, 5 kayo sa pamilya, mga kababayan. Compare mo pa sa paghawak ng isang bansa. Sa pamilya, may 5. Ayon po sa ating example, hindi mo maayos-ayos. Ikaw ay may problema. Lagi mong inaaway ang iyong asawa kasi ikaw ay palikero. 'Di ba? Naghahanap ka ng ibang putahe. May ugali kang kakaiba na hindi po kayang tingnan, na hindi po kaya na matiis ng iyong mga anak or ng iyong asawa. Kaya nagkakaroon ng hiwalayan. Gusto mo pang hawakan ang bansa? Paano ka namin maiintindihan? At paano mo maiintindihan, mga ka-GPnatics, ang iyong bayan kung mismong pamilya mo ay hindi mo rin kayang paglingkuran? Diba? Final decision ng korte was almost 15, 16, 17 years ago. So, ang tagal na nun. Wala nang bad blood between my father and mother. And ang naturang psychological assessment ang naging basehan ng korte para ianal ang 27 taong pagsasama ni Duterte at kanyang asawang si Elizabeth. Kita nyo mga kababayan? Siyempre, imposible naman ang korte magkakaroon ng psychological assessment na ganon kung ito ay taliwas sa pagkatao ni Digong Duterte. They will not going to do that, mga kababayan, because siyempre may pinangahawakan ito, pwede silang madisbar. 'Di ba? Sa pinagagawa nilang ito, dahil mga kababayan, nakatatak na po hindi na po natin matatanggal sa history, mga kababayan, at diyan po sa mga dokumento na nakalagay po diyan sa paghihiwalay ni Digong Duterte at ng kanyang asawa. Maliwanag na maliwanag, yung assessment nila ay nagpapatunay na may topak at meron talagang krung-krung itong si Digong Duterte, hindi maintindihan. Nakita po natin, siguro that was the result of the fentanyl. Why? Mga kababayan, there are some videos, or there were some videos na napanood natin. He was like, ngayon, di ba sasabihin niya, no, wala akong problema, napakabait ni Bongbong Marcos na hindi nga yan makapatay ng ipis, di ba? Tapos bukas, kinabukasan, mga kababayan, dali-dali, sasabihin niya, putak, nag-Marcos yan. Yung pangalan mo nakalagay doon sa listahan ng PIDEA. Ganun-ganun pa, di ba? Iniipit ko lang, sorry guys, kasi may pagmumura doon eh. Tapos meron pa yan. Sabi niya ganun yan, si Marcos, nako, napakabait niyan. Hindi kami nag-aaway niyan. Talagang wala akong naging problema dyan kay Marcos. Ganun-ganun pa siya eh. Pero mga kababayan, maraming mga statement itong si Digong Duterte. Meron pa yung sabi niya ganun, sinabi ko ba yan, ma'am? Na-addict si Marcos? Wala akong sinabi niyan. Kahit ipapatay mo pa ako ng 1,000 pesos, hindi ko po sinabi yan. Halak ka. Di ba? Doon na lang makikita mo, mga kababayan, may dual personality itong si Digong Duterte. 'Di ba? Parang si Sara din, mga kababayan. May dual personality. Bakit? GP. Nakita nyo, narinig nyo yung kanyang pahayag na gusto niya pong ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa at si Speaker Martin. Sabi niya ganoon, mga kababayan, he will already talk to the person na kapag may nangyari sa kanya, ay huwag titigilan si FL, si PBBM at si Speaker. Ito ay dapat patayin. Sabi niya, that's no joke. No joke. Diba sinabi niya ganoon? Tapos, ang alibay, mga kababayan, wala daw siyang sinabing assassin. Teka lang, abogado ka. When you said you were already talked to someone to kill BBM, to kill
Liza Marcos, and also the Speaker of the House, mga kababayan, that's indeed na you were talk to the assassin, a killer, 'di ba? Bayaran. Hindi raw niya sinabi yon. No need. No need na ito ay banggitin mo. Kahit either banggitin mo or hindi, same lang yon. Mga kababayan, tapos ngayon, ang alibay ni Sara Duterte, pagdating po sa article of impeachment, dahil nga po, merong kasama yan sa article of impeachment eh. Ang sagot niya, wala daw naman pong katibayan dahil wala naman daw po mga ka-JP Natics na sila ay pinirmahan o kontrata ng tao na kinausap niya. Halaka. Tanga! Paano magkakaroon ng kontrata kung illegal? Mga ka-JP Natics, sa history po ng Pilipinas, sa history po ng kahit saang bansa, diba? Meron bang isang assassin na meron pong pinipirmahan na kontrata bago gumawa ng pagpatay? Halaka. Wala po atang ganun. Diba? Ipapahamak mo ba yung sarili mo? Sige, pipirmahan ko to. Yan ang kontrata natin na kailangan kong patayin si ganito. Ilalagay mo pa doon? Pangalan mo, ako si Go Philippines 3.0. Ako ay sumusumpa sa kontratang ito na ipapapatay ko si ganito, si ganito, si ganito. Nagagawin ko ang pagpatay ng ganitong araw. Ito ako ay binayaran ng ganito. Meron bang ganon, mga kababayan? Halaka. Diba, illegal nga eh. So technically, mga ka-JP Natics, sino bang gusto mag-iwan po ng bakas? Sabi ni Sir Michael Aluwag, hindi dual personality yan, GP. Yan ay sira ulo talaga. Halaka. Diretsahan. Si Sir Michael Aluwag, natutuwa talaga ako sa iyo, sir. Sa totoo lang. Tapos pinaniniwalaan ng mga Bisaya ang mga Duterte. Mga ulaga yung mga utak biya. Halaka. Sorry, hindi ko nilalahat ng mga kapatid dating Bisaya. Yung mga naniniwala lang po ng mga Bisaya sa mga Duterte ang sinasabi namin ni Ma'am Jody Say. My God, I hate drugs. Ma'am Rica Galang, ang ganda ng diction mo, Boss GB. Salamat po. Medyo nawawala na nga daw po, Ma'am Rica Galang, sabi ni Mami Peng, kasi I used to be a call center before. 10 years, magkasama kami niya ni JDB, kung kilala niyo si JDB, mga kababayan. And taga ano po kayo, 'di ba? Taga Montreal, Canada. I also handled the tawag dito, Bell Canada before. Salamat. Leo, correct, may dual personality si Inday Lustay. Nung una sabi niya, I love you, PBBM. Biglang gusto niyang putulan ng ulo si PBBM at pagbantaan ang buhay ng first couple at si SP Martin. Hindi naman SP? SP ba yun? Speaker, sorry. Kala ko Senate President. My God. Sorry. Sabi ni Pilipino ako channel bipolar. Halaka. Ulaga. Wala mga ka-JP Natics na sa totoo lang pinagtatawanan na nga lang natin, yung pamilya Duterte. Malayong-malayo po. Sabi ni Ma'am Sir Nelson Tolin, may pagka-split personality. Parang ang sa totoo lang, 'di ba? Lumalabas nga ngayon. 'Di ba sabi natin dual personality. Mga ka-JP Natics, talagang tato si Sara. Talagang dual, bakit kanyo? Maraming nakikita mga ghost employees, ghost passengers, ghost students. Saan niya kaya nakuha yun? Yun yung mga pinagsisilbihan nila, mga kababayan, yung numbers sa lalaki. Umaabot ng 2 million daw yung mga nakinabang o benepisyaryo nung tawag dito, libreng sakay. Halaka. Anak ng baka. Ayun. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat at salamat po sa pagsama at napasaya nyo po ako ngayong gabi. At sana po ay napasaya ko rin kayo, mga kababayan. Sa mga hindi pa po nagla-like, mag-like na kayo kung ayaw nyo magaya sa pamilya Duterte. Halaka. May multiple personality ang si Sara. Nakakakita rin ng multo.
Dual personality, split personality, in short, baliw. Hala ka. Nakuha kay Casper, sabi ni Ma'am Jody Saya. Lunatic nga daw, sabi ng mga relative ko sa Seattle, Washington, nung napanood nila ang video ng pagbabanta. Oo nga, no? Sobra talaga, grabe mga kababayan. Talagang kakaiba yung pamilya Duterte. GP, ano balita? Sa August 4 na daw ang hearing. Well, mga kababayan, wala pa akong naririnig tungkol dyan eh. Sa totoo lang. Hindi, ayaw ko pang pansinin muna ngayon yung hearing kasi nga, sabi ko, tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong magiging desisyon dyan. Kasi, mahirap na eh, di ba? Mga ka-GP Natics. Masyadong mga senador natin eh. Parang, ang tawag dito, masyadong super VIP. Hala ka. Oh. Okay? So, thank you so much sa inyong lahat, mga kababayan. Happy Sunday. Ingat kayo. At kita-kita po tayo bukas. Bye, guys! Kay Mike Abe, napanood, sabi ni Rayan, salamat sa balita. At least na-inform ako na August 4. Bye-bye! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, O Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippines, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwad. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabalik.